Okay na. Okay. So yun ang first part ng ating lecture, no? Yung pag review natin sa natalakay natin last meeting. Anyway, meron naman kayong kopya niyan, no? Okay, inshallah, another 40 minutes. Oh. So anyway, matatapos natin ito, no? Inshallah, ma-send sa group. Ngayon ay pag-aral natin yung mga rulings, no? Ibig sabihin ng rulings, mga hatol sa Islam, no? Yung ginagawa natin, kung ang isang ginagawa natin ay wajib ba, ibig sabihin obligatory, o yung isang bagay ay haram o kaya bawal na gawin, no? Pag-aaralan natin 'yan, no? Kasi ito, no, yung bibigay ko sa inyo yung parang summary nito para kahit ibigay ko ito sa inyo ay mayroon na kayong baon-baon, no? Baon, no? Ito, no, ang mga batas o mga hatol, no? Nakita yung slide ko? O baka doon na ako sa mas malaking ano? Ito. Makita po. Okay. Pero black yung background. So ang i-share ko siguro yung isa na ano, itong i-share natin. Ito mas okay yun siguro, no? Nakita niyo yung ano natin? Aywa, Yung, mas mainam yata. okay. Mas maliwan. Okay. Ito yung mga hukom, no? Anyway, naririnig din niyo ito, di ba? Yung mga, ano bang limang kategory ng hukom syar'i, mga hatol sa Islam. May wajib, alam natin. Ano bang wajib? Yung obligatory. Sa English. Putol-putol po. Okay. Napuputol ako dyan. Okay na yun, okay na. Okay na? O mag-change na lang ako ng ano. Okay, baka mas malakas itong isang ano ko, wifi. Nagpuputol po. Okay na ngayon? Okay na? Okay na. Okay na? Okay na po. Okay. So, yung ano natin, ito yung saan ba yun? Sinasabi ko na ano bang nakashare? Yung white pa rin? White, yes. Ito. Ito ba? Ito mas maliwanag, mas maganda. Okay. Ipapaliwanag natin, Okay. no? Yung limang hukom syar'i, limang rulings, no? Una yung wajib or fard, obligado, no? Pangalawa, mandub, mustahab. O kaya mustahab, inirekomenda, no? Ibig sabihin, ipinag-utos, pero wala ka namang kasalanan kapag hindi mo ginawa, no? Wajib, halimbawa, yung pagdarasal natin ng 5 beses ang araw, wajib yan. Mandub, yung halimbawa magdasal ka ng Maghrib, wajib yun, no? Wajib means obligado. Yung mandub, yung sunnah, pagdadasal mo ng sunnah after Maghrib prayer, ay mandub yun, mustahab. Mubah naman yung permissible, no? Yung kumain ka, uminom ka, mubah yan. Hindi naman haram, hindi naman wajib, no? Unless kung may mga other condition naman, no? Makruh yung hindi ka nice, no?
Halimbawa, nagwuwudu ka, no? Pero parang yung you're wasting the water, yung nag-israp ka, yung sobrang dami ng tubig na ginagamit na hindi mo naman kinakailangan, no? Makruh yun, no? At kapag sumobra na, baka mahulog pa sa haram, no? Yung haram, yung ipinagbabawal, no? Yan, napakadali yan sa atin, no? Kasi naririnig natin palagi yan, no? Yung 5. Yan ang tinatawag na hukum taklifi, mga kautusang nagtatakda ng tungkulin. Kasi tungkulin mo, wajib gawin mo. Mandub, gawin mo pero hindi naman obligado. Pero kanais-nais. Mubah, permissible. Makruh, tingnan mo parang dalawa yan. Dito, haram, o dito, wajib. Yung haram, bawal. Yung wajib, obligado, gawin mo. Yung sa haram, huwag mong gawin. Yung second sa wajib, yun ang mandub kasi gawin mo pero hindi naman obligado. Yung second sa haram, yung makruh, hindi ka nais-nais, huwag mong gawin. Pero kapag ginawa mo, wala ka namang kasalanan. Pero hindi ka lang kanais-nais. Yung sa gitna, yung pang-5 ay yung mubah. Hindi naman haram, hindi naman wajib, pero allowed. Okay? Ito yung hindi natin palagi naririnig, no? Ikalawang uri ng hukom ay yung hukum wad'i, mga batas na nagtatakda ng legal na kalagayan. Ibig sabihin, sabab, no? Papaliwanag natin mamaya. Pero at least meron na kayong idea. Ano bang Hindi na nag-move yung, hindi gumagalaw yung share. Hindi gumagalaw? Okay na? Hindi pa rin? Hindi siya nasa ano pa mandub. Na-flex po ng complete kasi kalahati lang po ang na-flex. Thank you. Thank you din. Okay na, sa lahat nakita niyo yung ano ko? Nagmo-move na ba? Wala pa din. Wala pa sa inyo? Bakit? Okay. Hindi pa po, kalahati pa din po. Okay, nagmo-move na? Dito sa akin nagmo-move. Hindi pa po. Anong kaya? Bakit? Bakit? Baka sa Naman best? po, parang dapat po stop nyo po yung screen share tapos ibalik nyo po ulit para bumalik siya. Stop. Ganun. Okay. Ito na one. Uy, naman ako. Anyway. I-share ko ulit para maano, no? O, naka-share na? Opo, ayan, gumalaw na po. Ayun. Mashallah. Thank you. Oh, thank Oh, you for andyan yung your pagkaan. ano. Okay. Yung detalye pala, Again, at Ito least, yung ano, no? Ito ma-review yung ano, natin no? at mas lalo maintindihan, inshallah. Anyway, bibigay ko ito sa inyo, no? Para maano. Inshallah. Okay? Ito. Dito tayo sa kanina, yung wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Natapos na natin yan. Yan yung tinatawag na hukum taklifi. Anyway, makita niyo yan. Basta may dalawang kategori yung hukum, yung hatol. Taklifi, ito yung 5. Yung wad'i naman, ito sabab, shart, manis, seha, at saka iba pang butlan, ruksa, azima, no? Anyway, makikita niyo yan. Anyway, papaliwanag ko muna. Sabab, cause yung sanhi. Ano ba ibig sabihin ng sabab? Sanhi, yung sunset. Kailan ka ba, halimbawa, ngayon, ano na, tapos na yung dasal na isa, di ba? Yung pagdarasal ba ng Maghrib is wajib? As a general rule, wajib. Pero ngayon, wajib ba sa'yo na magdasal ng Maghrib ngayon? Hindi. Hindi. Kasi wala pa yung sabab, wala pa yung cause. Kailan ka ba kailan ba wajib sa'yo na magdasal ng Maghrib? Kapag bukas ng paglubog ng araw, sunset, lumubog yung araw, nagkaroon na ng sabab, may sanhi na kailangan ka ng magdasal, naging wajib na. So, tingnan nyo, ano bang hukom sa pagdasal ng Maghrib? Of course, wajib. Pero kailan ba? Kapag nagkaroon na ng sabab, nagkaroon ng cause, nagkaroon ng sanhi. Kailan? Kapag
maglubog na yung araw. Ngayon, ano bang hatol sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan? Wajib. Di ba? Wajib. Nandun. Dito, wajib, obligatory. Pero ngayon, obligado ka bang mag-ayuno ng Ramadan? Hindi. Kailan? Kapag magkaroon na ng sabab. Ano bang sabab? Kapag makita na, di ba, i-announce yung 30th day ng 29th ng Shaaban, yung month before Ramadan, ka-29, di ba titingnan yung buwan sa hapon? Kapag makita na sa last month ng Shaaban, kasi yung Shaaban ng the month that preceding the Ramadan, the last day, last hapon ng Shaaban, the month that is preceding the Ramadan, titingnan yung buwan ng Ramadan. Kapag makita yung buwan ng Ramadan, nagkaroon na ng sabab. Kaya wagib na sa iyo yung sa mga obligadong mag-Ramadan, obligado na sa kanya yung pag-ayuno ng Ramadan. So tingnan nyo, no? Wajib yung Ramadan, ay pag-ayuno ng Ramadan. Pero kailan ba? Kapag nagkaroon na ng sabab. Okay. Wajib yung Naka-record daw? Sorry. Naka-record ba daw ulit? Ito? Naka-record. Okay. Okay. Salamat. Kasi may nag-request ulit. Okay, sige. Baka rin naka-record. I-upload natin sa Facebook at saka yung sa YouTube inshallah. Okay? Okay. Para ma-review ninyo. Yan. Ngayon, ang pagdarasal ng subah, wajib ba? Sa general, wajib. Sa taklifi yun dito wajib, taklifi. Anyway, makikita nyo nga yung parang map niya. Wajib. Ngayon, wajib na ba sa'yo na magdasal ng subah? Hindi. Kailan? Kapag nagkaroon na ng sabab. Kailan ba yung sabab? Kapag nagkaroon na ng fajr. Di ba dalawang adhan dito sa Kuwait? Maririnig nyo? Yung pangalawang adhan. Yung unang adhan, wajib ba sa'yo? Hindi. Kasi wala pang sabab. Ano bang sabab? Yung tulu al-fajr. Okay? Ngayon, okay na. Doon sa Ramadan, ayos na ito, no? Ngayon, dito muna tayo sa condition. Short condition. No? Ngayon, dumating na yung dasal na halimbawa subah, umaga. Recording in progress. Okay. Then yung subah dumating na, nagdasal ka. No? Nagdasal ka. Pero hindi ka nakapagwudu. Ngayon, i-read natin ito sa baba, no? Ngayon, yung condition, 'di ba? Ang condition na para maging valid yung dasal mo ay nakapagwudu ka, 'di ba? Condition 'yun shart. Shart na maging valid yung dasal mo ay nakapagwudu ka. Ngayon, nagdasal ka nang hindi ka nakapagwudu. Saan ka mahuhulog? Butlan. Dito sa butlan, invalidity. Walang bisa yung dasal mo kasi prayer without wudu. Hindi ka nagwudu. Bakit? Kaya dito nga, ito yung butlan tsaka yung invalidity. Ano yan dito sa condition? Magkaano yan sila? Magkasama yan sila. No? Kapag ginawa mo yung shart, ikaw, dumating na yung dasal ng subah, bukas ng umaga, nagkaroon ng sabab, wajib na ba sa'yo magdasal ng subah? Nagdasal ka. Nagwudu ka? Nagdudu ka. Okay, nakuha mo yung condition. Ngayon, anong mangyayari? No? Dito, sahih. Valid yung sala mo. No? Proper prayer. Kasi yung proper prayer, may kumpleto yan na nakapagwudu ka, tahara ka. Okay? Kaya yun. Nakita nyo, no?
Anyway, may paliwanag diyan pero yung sinishorten ko na lang, sinasummarize ko para madali pumasok, no? So ngayon, no? Nakita niyo yung short condition. Kapag may ginawa mo yung short at saka condition, ano bang example na ito, wudu, may ginawa mo yung short sa condition, wudu. Yung dasal mo sahih. Sihha, bigsa ang sahih, valid. Wasto yung dasal mo kasi yung prayer mo proper. Hindi mo ginawa yung condition, wala kang wudu, saan ka mahuhulog? Dito sa butlan, batil, invalid, walang bisa yung prayer mo kasi without wudu. Okay, without wudu. Okay. Ano natin, no? Okay. Hinahinahin natin. Okay na. Ano naman yung mani? Impediment or hadlang? Gamitin natin yung kanina. Ngayon sabi nga natin, para natin, pagdugtong-dugtungin natin, no? Ngayon, dumating na, assuming na dumating na yung subo. Ngayon sabi ko nga, ang dasal ng subo, wajib ba? Wajib. Wajib ba sa'yo ngayon? Hindi. Bakit? Kasi walang sabab. Hindi pa dumating yung 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 fajr, no? Lam yatla al-fajr ba'd, no? Yeah. Assuming doon na tayo, tatapos ni. Sabi mo, punta tayo sa masjid eh. Paki-mute na lang yung mga kapatid natin, no? Yung moderator natin, always, kayo sa natin, no? Mga participant natin. Para hindi tayo okay? Yung okay, nawala naman ako. Saan na ba tayo? Anyway, moderator natin. Mani po. Paki-mute na lang lahat, no? Sige. Okay, concentrate tayo muli. Siyam. Sa ngayon, saan ba tayo sa... wag niyo ko sagutin kapag ganyan. Inaano ko lang yung sarili ko. Kasi sumagot kayo. Doon na. Sabi ko nga, okay. Sabi ko nga, ano ba yung taklifi? Wajib. Wajib ba yung magdasal ng... ito yung wajib, no? Wajib ba yung magdasal ng fajr? Wajib. Pero ngayon na ba? Hindi. Bakit? Kasi wala pang sabab. Hindi pa dumating yung fajr. No? Ngayon, assuming na dumating na yung fajr, okay, wajib na ba sa iyo? As a general, wajib. Pero, si kapatid natin sa mga kababaihan, halimbawa, usually, nangyayari yan, no? Nagkaroon siya ng buwan ng regla. Wajib ba sa kanya na magdasal? Okay, dumating na yung Ramadan, yung sa babae, no? Ay may buwan ng regla siya. Wajib na ba siya na mag-ayuno? Hindi. Bakit? Kasi may mani, impediment, may hadlang. No? May hadlang. Kaya tingnan nyo yung interaction ng wajib at saka shart mani, siha pasad. Okay? Ganon. Anyway, review nito kung i-upload natin para ma-comprehend nyo mabuti. No? Okay. Yun. Sabi ko nga, assuming dumating na yung fajr, wajib ba? Oo. Kanino wajib? Sa mga walang impediment, walang mani. Okay? Nakita nyo? Wajib. Okay. Pero kapag may impediment, wajib ba sa kanya? May mani. Hindi. Di ba? Yung mani, sa Arabic yan, no? Di ba yung narinig imna'hu sa Arabic, imna'hu. Pagbawalan mo siya, pigilan mo siya. Di ba? Yun ang mani'. May ayn dito, mani'. Mani'. Ayn, may ayn. Mani'. Mana'. Min mana' yamna' imna'. Mani'. Noun, ang noun niya. Mani'. Impediment. May hadlang. Kaya hindi siya obligado. Okay? Ngayon, si kapatid, halimbawa, hindi. Kahit na nasa buwan ng dalaw siya, nagdasal pa rin. Kahit may money, hindi ka naman obligadong magdasal eh. Sabi, hindi, kasi gusto ko. Ano yung hukom? Ito nga, marunong ka na magbigay ng hukom. Sabi mo, si sister, nagdasal, mayroon siyang buwan ng dalaw. Ngayon, tatanong sa'yo,
Ano ba yung hukom? Ano ba yung ruling? Ano bang hatol mo sa ganung dasal? Sabi mo, dito na siya. Butlan, batil, invalid. Kasi wala yung tuhur, walang tahara. No? Kasi may mani. May hadlang. Okay? Eh si sister, wala naman pala eh. Wala naman pala. Nasa ano siya, nagudu siya kasi wala siyang buwan ng dalaw. Walang mani. Ano niya? Seha, valid. Okay? Tingnan niyo yung tingnan niyo yung interaction ng taklif yung taklifi, hukum taklifi at saka yung hukum wadai. Okay? Okay. Meron naman ruksa, concession or pagpapagaan. Madali lang ito intindihin kasi 'di ba, kung if you're traveling, you are allowed to shorten the prayer, yung 4 rak'ah prayers, no? Ruksa halimbawa yung naglalakbay tayo, no? Para hindi ka na mahirapan, gawin mong 2 rak'ah yung mga 4 na rak'ah na dasal. Ano ba yung mga 4 na rak'ah na dasal? Yung duhur, tanghali, yung asar, 4 na rak'ah rin, at saka yung isya. Ruksa yun, concession or pagpapagaan, shortening prayer while traveling. Pwede na ipunin mo sila. Yung tanghaling dasal duhur, idasal mo dun sa hapon. O kaya i-advance mo. Pagdating ng tanghali, sabi mo kasi pagod ako, baka hindi ako, mabisi ako mamaya, i-advance ko na lang yung asar. No? Ganun din naman yung maghrib at saka isya, pero wag mo lang bawasan yung maghrib. Kasi 3 na yan. Pero pwede mong isabay, ibig sabihin, dasal mo yung maghrib, idasal mo kaagad yung isya. Ang mangyayari noon, yung maghrib 3 rak'ah, yung isya 2 na lang. O kaya i-delay mo yung maghrib, saka mo na lang idasal yung maghrib kapag dumating yung dasal na isya. Yun ang tatawag na ruksa. Azima yung original ruling, no? Yung halimbawa, kapag hindi ka naglalakbay, ilang rak'ah ang zuhur? 4, asar 4. Yan ang ruksa, yung original. Okay? So, ito yung malinaw rin sa inyo. Kung minsan pinalalaki ko nga yung font kasi para yung mga cellphone ang gamit niya. Pero ito kasi kapag pinalaki ko na yung yung mga araw niya. Kaya ito, mga batas hatol sa Sharia, taklifi, kapag taklifi, mga gawain ng tao, anong hatol mo sa gawain na yun? Obligado ba yun? Wajib? Mandub, inirekomenda, umubah, umakruh, di ka nice, haram, ipinagbabawal. Senior ko na lang dito. No? Wadai, yung mga batayan ng tuntunin, ito yung wadai. Kasi 2, taklifi, yung 5, wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Wadai yung, dito naman, yung wadai, ito ang continuation ng wadai, yung mga batayan ng tuntunin, yung sabab, usanhi, shart, condition, mani', may ayn dyan, na? Mani', hadlang, sahih, wastu, kapag kumpleto, batil, walang bisa. Kapag yung condition ay wala. Ruksa yung pagpapagaan, yung 4 na rak'ah, dasal, ginawang 2. Azima yung sa usual, kapag hindi ka naglalakbay, ilang rak'ah yung zuhur, asar, isya, 4 na rak'ah. Yun ang original. So yan yung diniscuss natin ngayon, no, na mahalaga yan, no, kasi inaano natin yung interaction ng paano nag-interact yan, no, na para natin para may natin yung okay. Ipapadala ko ito sa inyo. Ito yun naman yung kapag araw-araw yun. Kasi yung iba gusto niya bumasa ng ganito. Ito yung taklifi, hukum taklifi, 5. Nandyan. Basa-basahin nyo, magiging master niyan. Okay. Hukum wadai, ano ba yung hukum wadai? Mga batas na nagtatagda ng legal na kalagayan. Ito, sabab, sanhi o dahilan. Example natin kanina.
yung pagdarasal ng suba or maghrib. Kailan ba maging wagib talaga yung maghrib? Pero kailan maging wagib? Kapag lumubog yung araw. Ramadan, wajib. Wajib. Pero kailan? Kapag makita na yung buwan ng Ramadan. Shart condition, no? Halimbawa, yung salah. Ang condition na para maging valid, saan yung valid? Seha ito. Seha or wasto, valid. Kapag may wudu ka o may ibig sabihin, nakapaghugas ka, nakapaligo ka, kung hindi ka, kung nasa junub ka, no? Para maging wasto. Hadlang, binawa natin example, yung may buwan ng regla na babae, mga kasister natin, hindi sila obligado mag-ayuno kapag dumating yung Ramadan, kapag meron silang may hadlang. Dalawang Pero okay lang. So ito yung no? Ito yung natin kanina, no? So anyway, magwa 1 hour na tayo, no? Sinasabi ko na, kasi 2 minutes na lang, mag 1 hour tayo sa lecture. Sinasabi ko na, 1 hour lang yung lecture natin para hindi maano yung mga kapatid natin. Pero, ganito, no? After an hour, kasi 8 to 9, kapag ganito, no? Ay inaalaw natin yung may mga tanong, no? Ngayon, simula tayo sa tanong, no? Pero may mga comment yung mga kapatid natin. Kapag nagtatanong tayo, huwag tayo makipag-argue kasi tumatagal yung tanong ninyo at baka may iba pang magtanong. Kung magtanong tayo, shortin na lang. Ito yung tanong ko, then hayaan natin yung lecturer na magsagot. Then kung meron pa tayong additional, patapusin na natin. Muna siya mag-explain kasi parang yung na hindi na intindihan kapag parang naghanuan. Okay? Pero inshallah, may mga oras talaga na ialat natin sa discussion na yung lahat tayo mag-discuss lahat. Pero ngayon, kung question and answer portion, question lang at saka kapag nagtatanong si kapatid, wag din magtanong yung iba. Wag nating sabayan yung magtanong rin tayo. Hintayin natin na matapos siya magtanong at saka matapos magpaliwanag yung lecturer, din sa kanilang tayo, no? Para hindi tayo maano na yung parang magulo. Anyway. So ngayon, sino bang nag-raise ng hand? This hand. Si brother ba o sister? Yeah, let's start. Sige. Yung kapag ganito, allowed na kayo yung may ginagawa, allowed na kayo mag-dismiss. Jem, Casa, ba yun? Brother Jem? Honor. Sister po, Doc. Okay. Sige, sister. Sige, welcome. Yes po, nakita ko lang po ba yung sa, tawag dito, yung sa money po, yung hadlang. Pwede po siya maging butlan at the same time, Ganito, yung mani, no? Ay, halimbawa, para maging malinaw, no? Yung mani, halimbawa, yung sample natin kayo na para malinaw, no? Yung dumating yung Ramadan, ganito, dumating yung Ramadan. As a general rule, obligado yung mga Muslim na mag-ayon ng Ramadan. Ngayon, isang kapatid natin, isang sister natin, may buwan ng dalaw. Ngayon, obligado ba siyang mag-ayuno? Hindi. Yung moderator natin, please lang, yung microphone lahat. Ano siya, Milita? Na lang, please. Yung mga kapatid natin na please lang, paki-mute ninyo yung mga mic ninyo. No, paki-mute ninyo. Okay, Kung magtatanong kayo, ay di i-on na lang ninyo. Okay? Yung hindi nagtatanong para hindi tayo magulo. Okay? Please. Thank you for cooperation. Okay? Anyway, so may next tanong tayo. Si Brother Honor, ay, nasagot ko yung kanina, hindi. Hindi ko pa natapos doon. Yung kapatid natin, halimbawa, sister natin, rumating yung Ramadan, obligado ba siya mag-ayon? Hindi. Bakit? Kasi may mani. May impediment siya. Kasi may buwan ng regla. Ngayon, kahit na may impediment siya, nag-ayuno pa rin. Anong maging resulta noon? Ang resulta noon,
maging batil. Invalid. Kayon, yung yung kahit na may money na, ginawa mo pa rin, anong resulta noon? Ang maging resulta noon ay maging batil or maging invalid yung ginawa mong pag-ayuno. Bakit? Kasi sinuway mo yung money. Ibig sabihin, kahit na may money na invalid, no? Invalid. Hadlang. May hadlang. Kahit may hadlang. Ginawa mo pa, no? Yun, no? So yun, ibig sabihin, ang butlan dito, butlan or fasad, anyway, ano lang natin, yung butlan ang ano natin, kasi fasad may ibang paliwanag dyan. Yung butlan, para maging invalid or batil, kasi mayroong money, yung money doon, may buwan ng regla, nag-ayuno pa rin. Kaya nung maging resulta noon, ang resulta noon, maging batil yung kaniyang pag-ayuno. Ganon din naman yung tao. Ayun, sige. Yun lang muna. For 10 minutes, mawawala din ng Zoom. Nag-signal lang. Sige. Baka may ano pa, may mga tanong pa dyan. Thank you, Doc. Okay, welcome. Si brother ba, Honor? Brother o sister, hindi ko maano, no? Ano man. Anyway, brother man o sister, yung nag-raise ng kanyang hand, welcome kung may tanong. Okay? Assalamualaikum, brother. Tumisala. Pwede po magtanong, brother, yung ano ba, yung pa-shortening ng dasal. Halimbawa, yung sa lugar na pinuntahan mo, nag-stay kayo ng 1 month, applicable po ba yung shortening of prayers? Ganito, no? Kung titingnan natin yung fatwa ng mga ulama, Sheikh Uthaymin, no? Ganito. Ano bang purpose mo sa lugar na pinuntahan mo? Magstay ka doon? Halimbawa, ganito. Ang lugar ba natin ang Kuwait? Hindi. Pero pagdating mo rito, kasi magtatrabaho ka rito, taon, di ba? Kaya hindi ka mag-shorten. Kasi ang purpose mo talaga magstay dito eh. Di ba? Ngayon, pero kung pumunta ka rito sa Kuwait, magbisita lang, kasi may transaction ka rito at uwi ka rin, kahit na umabot ka pa ng 1 month. Kasi ang intention mo talaga, hindi ka na magmananatili sa Kuwait eh. No? Kasi may transaction ka na bukas makalawa kapag natapos na uwi ka. So, depende sa intention mo. Mananatili ka ba talaga dito sa Kuwait? Tulad natin ng mga nagtatrabaho dito? Mananatili ako rito. Buwanan o taon o ganun. Ay, hindi ka mag-ruksa. Hindi mo i-short. Pero pumunta ka rito. Visit. May transaction ka lang dito. Uwi ka kailan man matapos yung transaction mo. Kahit tumagal ka rito ng 1 month, pwede ka pa rin. No? Yun ang nakuha ko sa fatwa ni Sheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayh. No? Sa mga taong pumupunta sa isang lugar, depende. No? Depende. Intention mo talaga magstay doon, tulad ng mga worker abroad, huwag ka mag-shorten, huwag ka mag-ruksa. Pero, bisita ka lang, mag-ruksa ka. Okay? I hope I have answered your question, sister. So, ngayon, Yes, salamat po. okay, welcome po. Yung mga kapatid natin magtatanong, ngayon nang buksan yung mga microphone, no? Para magtanong. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Yung kagaya ngayon na nabanggit ko si yung magka-travel. Halimbawa, yung ina-short yung dasal, yung apat na raka'a, gawing dalawa-dalawa, yung ganon. So, i-combine yung Maghrib at saka yung Isha, right? Pati yung Duhur at saka Asr, ganon. Tapos, ang tanong ko po, yung halimbawa, yung kusang loob mo na nagkapunta ka na sa lugar, visit ka lang doon, bakasyon ng 1 month, ganon. Tapos, kusang loob mo na idasal mo yung normal na dasal, hindi ba yun, ganon? Yung may time ka naman. Okay, good. Nag-get ko yung tanong. Thank you, very good, no? Kaya nga rukhsa, ibig sabihin, allowed ka. Yung parang, yung, para hindi ka ma-burden na kahit nag-travel ka, ay i-perform mo yung 4 na raka, allowed ka.
Pero sabi nga ng iba mga ulama is preferably mas maganda kasi parang gift yan ng Allah na okay, gift yan ng Allah. Kaya tanggapin mo yung gift niya. Ngayon, hindi mo tinanggap, may kasalanan ka, wala. Ibig sabihin, nagdasal ka pa rin ng 4 na raka, may kasalanan ka, wala. Ibig sabihin, pwede pa rin. Pwede pa rin. Especially yung tao na yung sabi ng sister na, well, hindi ka naman busy, no? Ganun. Pwede rin yun. Kaya nga, rukhsa, ibig sabihin ng rukhsa is parang to make it easy for you, the performance of, to perform salah, gawin mo lang 2. O gawin mo 4 din yung original, doon ka, kinuha mo yung, yung original na azima, nag-azima ka. Bisa yung 4 raka. Pwede yun, pwede rin. Okay? Pwede yun, sister. No? Na 4 raka pa rin. At saka, hindi mo na rin pag-ipon, parang pagsabay yung 2. Pagdugtungin yung 2. Okay? Okay. Sana yung mga nakabukas na microphone, buksan na ninyo para magtanong. Okay, ito na mga kapatid. Yun Si nga. Chen, nagtanong ka na, Chen. Yan. May tanong siya sa... Assalamualaikum, Doktor. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. How are you? Alhamdulillah. Ang tanong ko lang, Doctor, is like, can we consider Sharia law as the foundation of our principles and fiqh as the detailed manual, like to make it easy for us to understand? Yeah, we could say that. That's the because the Sharia is the source of our laws, and fiqh is the detailed manual of our life. Because when the scholars, what the scholars do is that they are deducing rulings from Sharia, from Quran, Hadith, and applying it to a specific case or a situation. Then this deduction from the original source and applying it to a specific case